Mahal na mga kasama sa Kilusang Mayuno, SMR. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa inyong panyaya na magbigay ng susing talumpati sa inyong ika-6 na Kongresong Regional. Isang karangalan ang tungkulin ito. Nagpapaabot din ako ng taus-pusong pakikisa sa lahat sa inyo sa KMU at sa lahat ng inyong panauhin. Napakahalaga at napapanahon ang tema ng inyong kongreso. Mga manggagawa, magkaisa, lumaban sa mga tumitinding neoliberal na mga atake at militarisasyon sa paggawa. Ang temang ito ang aking patnubay sa aking presentasyon. Nais ko ipaabot sa inyo ang paghanga at pagpuri ng ILPS sa inyong paghihibaka at mga tagumpay. Ang masahol na pagpapahirap ng imperialismong US sa ating bayan sa ilalim ng patakarang neoliberal at militarisasyon, ang paglubha ng krisis ng global na kapitalismo at lokal na naghaharing sistema sa Pilipinas at mga tungkulin na dapat nating gampanan para patasin ang antas ng pakikibaka at magkamit ng mas malalaki pang tagumpay. Saludo ang ILPS sa Kilusang Mayuno, SMR, bilang taliban ng tunay, militante at anti-imperialistang unyonismo sa rehiyon. Sa mahabang panahon, ang KMU ang parola ng uring manggagawa sa mga pagsisikap na mapahusay nito ang kanyang sosyo-ekonomiko at pampolitikang kalagayan. Pagkakataon ninyo ngayon sa Kongreso upang lagumin ang inyong pakikibaka at ipagmunyi ang inyong mga tagumpay magmula pa noong 2012 at patasin ang inyong pagkakaisa sa kamalayan at mga bagong tungkulin para labanan ang mga tumitinding atake laban sa paggawa sa ilalim ng puppet na rehimeng US Aquino. Sa SMR, nakaharap kayo sa isang kalagayan na maigpit at mabalasik ang sabuatan ng rehimen, mga dayuhan at lokal na malalaking kapitalista, malalaking Panginong may lupa at mga sandataang puwersa ng Estado. Ginagamit ang Oplan Bayanihan upang supilin ang mga unyon, manggagawa at mga lider manggagawa. Linalabag ang demokratikong karapatan at interes ninyo. Pinapatawan kayo ng militarisasyon. Laging nasa panganib kayo ng pagdukot, pagtorture, at pagpaslang. Hinigipit, tinatakot, sinusubaybayan at pinagbabantang kayo ng mga militar at pulis sa bigong pagtatangka nilang pahinain at buwagin ang inyong mga unyon. Subalit, hindi kayo nasisinda, lalo pang kayong tumatapang, lumalaban at sa gayon, umaani ng mga tagumpay sa ilalim ng bandila ng KMU. Nabibigo ninyo ang mga pambabarat sa pasahod at naitataas pa ninyo ito. Naipagugumit ninyo ang tenure sa trabaho. Naipagtatanggol ninyo ang karapatang mag-unyon dahil sa wastong paglalapat at paggamit ng mga prinsipyo sa solidong pag-oorganisa at mga taktika sa pag-unyon. Dumoble sa loob ng 3 taon ang bilang ng inyong mga lokal na unyon. Nananalo ang mga ito sa mga certification elections at nagkokonsolida sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na edukasyon, pag-organisa at pagpapakilos. Humahanga ang ILPS sa pagdami ng mga miyembro unyon ninyo ng 235% magmula 2012. Sa nakaraang taon, nagtagumpay ang higit na 3,000 manggagawang bukid sa mga plantasyon ng saging ng Sumipru sa pagpigil sa pagpapababa ng sahod sa pamamagitan ng sistemang pakyawan. Nagtagumpay din ang mga manggagawa sa agrikultura at manupaktura laban sa pagbubuwag ng mga unyon at ilegal na tanggalan sa trabaho. Sa pamamatnubay ng Pambansang Sentro ng KMU, nakamit ng mga unyong apilyado sa KMU SMR ang mahuhusay na collective bargaining agreements na taglay ang mga makabuluhang pagtaas sa sahod, dagdag na benepisyo, at sa gayon matagumpay na itinaguyod ang mga pampulitikang karapatan ng mga manggagawa
at unionista na isulong ng KMU-SMR ang mga karapatan at interes ng mga manggagawa at laging kaugnay rin nila ang mga magsasaka at lumad at nakakasama nila sa mga anti-imperialista, anti-feudal at antipasistang pakikibaka. Malawak ang tinutulungan ng Legal Department ng KMU-SMR, kabilang sa mga tinutulungan nila ang mga manggagawa sa mga sektor ng serbisyo, manupaktura at agrikultura. Mula 2012, naglunsad ang mga manggagawa ng siyam na welga na bumigo sa ilusyong zero strike ng rehimeng U.S. Aquino, na ipanalo pa ng mga welgista ang kanilang mga demanda. Dapat isaalang-alang ng KMU-SMR ang pambansa at pandaigdigang konteksto ng pakikibaka ng uring manggagawa sa SMR. Kaugnay nito, nakapaglathala ng sentro ng KMU ng balangkas ng pakikibaka sa imperialismong US sa kampanyang Mayo 1 at sa pagbubunyi ng pandaigdigang araw ng uring manggagawa sa taong ito. Dapat lamang na kilalanin natin ang mapagpasyang papel ng imperialismong US sa pagpapanatili ng malakolonyal at malapyural na sistemang pinagaharian ng mga lokal na uring malaking komprador at asindero. At pagibayuhin natin ang pakikibaka laban sa imperialismong US at mga lokal na puppet nito upang itaguyod, ipagtanggol at isulong ang pambansang kasarinlan at demokrasya. Magkakasabwat ang imperialismong US, feudalismo at burokrata kapitalismo sa pagpapataw at pagpapatindi ng kahirapan, kagutuman at pambubusabos na tinaranas ng uring manggagawa at sambayanang Pilipino. Pinagsanib nilang mga dati ng neokolonyal na patakaran sa dominasyong ekonomiko at pinansyal sa Pilipinas at ang neoliberal na patakaran ng walang limitasyon ng pagsasamantala sa pamamagitan ng pinabilis na pagpapababa sa tunay na sahod, pagtaas ng tangkos sa desempleo, pagwalang saysay sa tenure sa trabaho at mga benepisyo sosyal, pagbibigay ng tax exemption sa mga korporasyon at mayayaman, liberalisasyon sa pamumuhunan at kalakalan, privatisasyon sa mga serbisyo sosyal, deregulasyon, laban sa paggawa, lipunan at kalikasan, at denasyonalisasyon ng ekonomiya. Nilalabag ng imperialismong US ang pambansang soberanya ng Pilipinas para ipawalang saysay ang pambansang patrimonya at dambungin nila ang lakas paggawa at likas yaman at dominahin ang lahat ng negosyo. Sinadya ng imperialismong US na pansutin ang industriya at agrikultura sa Pilipinas at palaganapin ang kawalan ng trabaho at kahirapan nang sa gayon mas madaling makapaghuthot ng supertubo ang mga korporasyon ng US at mga kasabwat nitong imperialistang bansa. Sa ilalim ng patakarang neoliberal sa ekonomiya, inalis o binawasan ang mga puppet na rehimen ang mga limitasyon sa pag-aari ng mga dayuhang korporasyon sa mga empresa, sa bangko, kalakalan, malamanupaktura, konstruksyon, pagmimina, plantasyon, trosohan at iba pa, at pinaluwagan pa ang importasyon ng mga manupaktura at produktong agrikultural. Ang imperialismong US ang pangunahing may pananagutan sa regionalisasyon at iba pang anyo ng pag-atake sa minimum wage sa pamamagitan ng Wage Rationalization Law at Salary Standardization Law. Gayon din sa kontraktualisasyon sa paggawa na lahatang panig na pag-atake sa mga karapatan ng mga manggagawa at kawani. Ipinatupad ang mga panlolokong ito para lalong baratin ang sahod ng mga manggagawa at sweldo ng mga kawani. Sa gayon, napakalaki ang supertubo ng mga monopolyo kapitalista at kasabwat nilang malalaking burges komprador. Napapakinabangan pa nila ang mga kontrata, subsidyo sa ilalim ng Public-Private Partnership Program
Ang rehimeng US Aquino ang pinakamasahol sa pangangayupapa sa mga US at mga dayuhang korporasyon.